Isa po sa mga nagpapabigat umano sa daloy ng trapiko ang mga sasakyang nagka-counterflow at iligal na nakaparada sa mga kalsada. Ilang pagbabago naman ang minumungkahi ng mga otoridad para masolusyonan ang matinding trapiko. Pero magiging effective nga ba yan? Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Yep, I've been here for like 1 minute. Kuha ang video ito ng isang motorista sa may Santolan Road sa San Juan. Makikita may kasalubong siyang isang puting SUV. Sinadya niya raw itong harangan matapos mag-counterflow. You're an ass. Sa kabilang bahagi ng kalsada, maluwag at mabilis naman ang galaw ng mga sasakyan. Pero gusto niya raw na turuan ng leksyon ang pasaway na driver ng SUV. Saan ka man lumingon, makikita ang kakulangan ng disiplina sa lansangan. Ang mga jeep na ito, walang pakundangang nagka-counterflow at nag-U-turn sa kanto. Dahil dito, sinasalubong na nila ang mga sasakyan dumaraan sa EDSA northbound, kaya ang traffic lalong bumagal. Kasama rin sa mga nagpapabara ng trapiko ang mga private vehicle na illegal na nakapark sa harap mismo ng DILG Napolcom building. Kasi ang nangyari po, nag-road widening tayo, ang resulta, pinaganda po natin ang paradahan ng mga sasakyan na to, pero hindi naman nagagamit yung kalye. Ayon sa Highway Patrol Group, bilang na mga araw ng ganitong eksena dahil hiniling na raw ng Metro Manila Council kay Pangulong Aquino na manduhan na rin ng HPG ang intersection sa mga lungsod na sumasangay sa EDSA. Nais ding isulong ng mga lokal na pamahalaan ang pagkakaroon ng unified ticketing system. Once and for all, alisin na sa local government ng Metro Manila yung traffic management at magkaroon ng Metropolis Unified Traffic Management System para isang batas, isang ticket, isang huhuli. Iminungkahi naman ng MMDA ang pagtatayo ng mga modular flyover, mga bakal na rampa na kapag pinagdugtong-dugtong, pwedeng maging bagong kalsada. Sa EDSA, planong itayo ito sa may Santolan flyover. Tig-isang lane magkabilaan para mapaluwag ang pag-iimbudo paakyat ng Main Avenue. Ganito rin ang plano sa EDSA Pitwason. Sa Rojas Boulevard naman, ang plano tig-dalawang lane sa magkabilang bahagi at direktang tatagos sa intersection ng Rojas Boulevard at Vito Cruz para lumuwag ang daloy ng mga didiretsong sasakyan. Tig-dalawang lanes din sa intersection ng Katipunan at Ateneo Gate 3 para sa mga manggagaling ng Balara at dediretso ng C5 o Aurora Boulevard. Sinasend ko na sa Malacanang at sa DPWH. I proposed 4 to 5 modular bridges that can be constructed in less than 6 weeks. Hindi na bago ang mga modular bridge sa bansa. Minsan na rin itong ginamit sa tulay sa Congressional Avenue Extension sa Quezon City. Kumpara sa mga permanenteng flyover, mas mabilis ang pagkabit ng mga modular flyover, 3 hanggang 6 na linggo. Pero ayon sa urban planner na si Nathaniel Von Einsiedel na nasubukan na ito sa Thailand, kailangan masusing pag-aralan ang proyektong ito. Yun ang problema dun sa Bangkok nung araw na pag nando ka sa ibabaw ng flyover, mabilis ang ngayong galaw. Pero pag e-exit ka na, nababara ka pag yung bababaan mo, barado. Lilipat lamang yung congestion dun sa susunod na intersection kung walang flyover dun sa kabilang intersection. Bukod sa posibleng problemang ito sa exit ramp, posibleng problema rin daw ang kalyeng kakainin ng entry ramp lalo't hindi naman ito mapapalapad ang kalsada. Aminado si Von Einsiedel, hindi madaling solusyonan ang problema sa trapiko sa Metro Manila. Ang solusyon, hindi lang daw dapat limitado sa Metro Manila. Kailangan ang development kasi hindi na concentrated lamang sa Metro Manila. Dapat itulak na yung development ng Subic, Clark, Tarlac at saka Batangas, Lipa, Lucena. No? Para magkaroon ng alternatibo ang Metro Manila. Dano Tingkungko, GMA News.